Kuya Kim, naniniwala ka ba? So, simpleng ngiti, malaki ang epekto sa ibang tao? Ay, nako. Alam mo, mas madali nga daw ngumiti Oo. kesa sumibangot. Oo, madalas. Mas kaunting muscle lamang ang kailangan natin pag tayo ngingiti. Pero pagka sumimangot ka, At marami. maraming muscle ang kailangan natin. Eto, Kuya Kim, madalas makatanggap lang tayo ng simpleng ngiti, naiiba na ang mood natin, di ba? Susan, may mga pagkakataon din na gustuin mo mang ngumiti para sa iba, hindi mo magawa dahil sa karamdamang dinadala. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Susi sa magandang selfie ang iba't ibang facial expressions. Pouty lips, masaya, malungkot, o di kaya wacky. Pero paano kung isang araw ang mukha tila hindi maigalaw at mauwing nakangiwi? Nag-start po siya na mag-numb and then masakit po yung ilong. It can occur in anybody, especially when the immune system is down. Wala raw mukhang maiharap si Hazel nang umuwi ito dahil sa Bell's palsy nung nakaraang taon. Hindi po siya madali kasi araw-araw kinakausap ko yung mga tao, iba't ibang mga tao. So, parang naka-conscious po ako. First po, nagkaroon po ako ng anxiety. Akala ko magiging okay po siya kasi sanay na po ako sa anxiety. Pero nung kinabukasan, nag-start po siya na mag-numb and then masakit po yung ilong. Nasa 30% lang umano ang tsansa na maibalik sa normal ang mukha ni Hazel ayon sa kanyang doktor. Pagkatapos po ng 1 week, hindi po siya naging okay kasi pinapainom po nila ako ng gamot. Kailangan po nilang i-consider po yung lab test ko, which is baka po nagkaroon pa ako ng stroke, hindi po talaga Bell's palsy. Parang hindi po talaga klaro kung ano yung result or sa situation ko. Bell's palsy ang kondisyon kung saan napaparalisa ang isang bahagi ng mukha ayon sa neurologist na si Dr. Rosie Luco. Bell's palsy ay isang neurological disorder. Hindi mo maipikit ang mata, hindi mo maitaas ang eyebrow, o hindi ka makangiti. Dahil umano ito sa pag-reactivate o pagbuhay sa herpes simplex virus na tila natutulog o nakatago lang sa ating katawan. Kung sakaling humina ang resistensya ng isang tao, pwedeng ma-reactivate yung virus at pwede mag-cause ng Bell's palsy. Stress daw ang dahilan ng Bell's palsy ni Hazel. Palagi po ako stress talaga kasi pag nagkaroon po ako ng problema, iniisip ko po talaga siya ng masyado. Trabaho ako sa gabi, so night shift po ako. Isa po akong call center. Siguro, umawi po yung katawan ko po dahil sa nagagawa ko na hindi ko siya iniingatan po. During stress, medyo humihina talaga ang immunity natin. Kung humina ang immunity, any viral infection can enter our body or our system and pwede talaga magkaroon tayo ng Bell's palsy. Bukod sa iniinom na gamot, sinubukan din ni Hazel ang acupuncture. May kaibigan po ako na meron po siyang auntie na may Bell's palsy at yun po yung ginawa po niya. Nag-try ako. After 3 weeks, naging okay na talaga ako. Hindi pwedeng too much kasi pag too much can also cause muscle fiber injury at pwede hindi na gumaling yung Bell's palsy. Makalipas ang 10 araw, bumuti na ang kalagayan ni Hazel. In 80 to 85% of cases, with full recovery naman ang nangyayari sa pasyente. So in 15 to 20% of cases, pwede magkaroon ng damage or permanent disability sa face. Wala raw pinipiling edad ang pagkakaroon ng Bell's palsy. Bata man o matanda ay maaaring makaranas nito. It develops suddenly, no? Usually sa loob ng 3 araw o kaya 7 araw, yan na yung maximum facial weakness na makikita natin. Any age group can be affected with Bell's palsy. Nakikita din ito sa mga bata, sa mga adolescent or mga young adulthood. Kaya pangalagaan ang katawan, pati na rin ang isipan para makaiwas sa kahit anong sakit. Kung may mga problema po tayo, hindi po natin i-build. Bigyan po natin ng oras yung sarili natin. Deep breath, hindi po tayo magmumukmuk sa kwarto. Kailangan din natin ng sunlight. We have to strengthen our immunity, adequate rest or adequate sleep, nutrition, diet and exercise. Drink lots of water din.